Ang unang gumana guys, ang forward at saka Y, no? Pag i-press natin ang push button, after 5 minutes or 3 minutes na ating setting, mamamatay ang Y, gagana ang forward at saka delta. Try natin. Yan, gumana ang forward at saka Y. Ngayon, namatay yung Y, gumana ang delta at saka forward. Pag i-press natin to ulit, mamamatay ngayon ang forward at saka delta natin, no? Yan, namamatay. Pag i-press natin to ulit, guys, gagana ngayon ang reverse at saka Y. After 3 seconds, mamamatay ang Y, gagana ngayon ang reverse at saka delta. Try natin. Yan. Gumana ngayon ang reverse at saka Y. Yan, namamatay ang Y, gumana ngayon ang reverse at saka delta natin. Hello guys, ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung forward reverse Y delta single push button with impulse relay. Bali ito na yung kabuuhang diagram niya guys. Bago natin pag-aralan yung diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito yung push button natin, single push button, normally open. Ito na siya. Ito naman yung IR natin, no? Impulse relay, ito na siya. Tapos ito naman yung forward contactor natin, no? Ito na siya. Ito naman yung reverse contactor natin, no? Ito na siya. Ito naman yung relay 1, ito na siya. Tapos ito naman yung Y contactor natin, ito na siya. Ito naman yung on delay timer natin, ito na siya. Tapos ito naman yung delta natin, no? Na contactor, ito na siya. Para ma-perform nyo ang diagram na ito guys, dapat ang contactor na ating gagamitin, mayroon siyang normally open at normally closed sa bawat gilid. Yun ang dapat nating gamitin para ma-perform natin ang diagram na ito. Tapos ngayon, ang relay natin na ating ginamit ay 14 pins. Tandaan po natin guys, ang relay na ating ginamit dito ay 14 pins. Dapat 14 pins ang relay na ating gagamitin para magawa natin ang diagram na ito. Katulad nito ngayon. Mayroon akong nilagay na additional na relay 2. Ito na siya. Ang purpose nito guys, tapos tayo sa contact, no, ng forward natin contactor. Ang forward contactor kasi natin, dalawa lang ang normally open, no, sa bawat gilid. So bali, kailangan natin ng 3. Kaya nagdagdag ako ng relay para sa ating additional contact ng ating forward na contactor. So bali, kung bibilangin natin dito guys, ito ang normally open ng forward. Normally open ng forward, dalawa na, no? Normally open din ng forward natin, bali 3 na. So kailangan natin mag-additional ng isang relay para mabuo natin tong contact ng normally open ng forward. Bali naka-parallel lang siya sa forward natin. Baka naman kasi magtatanong, bakit mayroon pang relay? Ang purpose ng relay na ito siya ay para magkaroon ng contact, no? Para gagana ang ating Y, timer at saka delta. Kung nakikita nyo dito guys, ito na yung kabuuhang diagram niya, no? Ito na yung wiring niya guys, winiringan ko na. Bali ang gagawin na lang natin, pag-aralan natin yung diagram. Lagi po nating tatandaan na yung impulse relay natin, nakasetting siya sa auto mode. Mayroon kasi dito nakalagay, i-select mo lang sa auto mode para mag-automatic siya mag-on at saka mag-trip kung magkakaroon ng kuryente. So ngayon guys, ating pag-aralan ng diagram, no? Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2 or neutral, pag i-press natin tong push button, magko-close ito guys. Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang impulse relay natin. Paggana ng impulse relay natin guys, i-close to ng impulse relay natin. Tapos ngayon, pag bitawan natin tong push button guys, babalik to sa normal position na naka-open. Ito kasi yung push button natin. Pero still pa rin to na naka-close. Ngayon, ang unang gumana, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang forward. Paggana ng forward natin guys, i-close to ng forward. I-open naman ito ng forward natin, no? Kasi ito kasi yung interlocking nilang dalawa. Ang kuryente din, dadaloy din dito, no? Dahil gumana ang forward natin, magko-close din ito.
Ang kuryente din dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang R1 natin. Ito na siya, no? Pagana ng R1 natin, ang relay 1, i-close to ng relay 1. Tapos ngayon, i-open naman ito ng relay 1. Ito kasi yung sa relay 1 natin. I-open niya. I-close naman to ng relay 1 natin, no? Kung makikita natin. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ang forward. Dito naman, hindi gagana ang reverse dahil mayroon silang interlocking. Ang gumana ngayon, ang forward at saka relay 1. Dahil gumana ang forward contactor natin, guys, magko-close naman ito, guys, no? Magko-close naman ito. Ang kuryente din, dadaloy din dito, no? Gumana ngayon ang Y contactor natin, pati timer natin, no? Gumana din. Dahil gumana ngayon ang Y natin, dahil ito yung interlocking ng Y natin at saka delta, mag-o-open din pala ito, guys. Mag-o-open ito, no? Dahil gumana ang Y. Ngayon, ang timer natin, kung nakasetting ito sa 3 seconds or 5 seconds, after 3 seconds or 5 seconds, i-close to ng timer natin, no? Pag close ng timer, i-open naman to ng timer natin. Pag open ng timer natin, guys, mamamatay itong Y natin, no? Pagpatay ng Y natin na contactor, magko-close ito. Ang kuryente din ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta natin, guys, i-close to ng delta. I-open naman ito ng delta natin, no? Kasi ito yung normally close ng delta natin. Ngayon, mamamatay yung Y natin, no? Mamamatay din yung timer natin. Dahil mag-o-open din ito, no? Pag open yan, mamamatay ang timer natin. Pag patay ng timer natin, guys, babalik to sa normal position na naka-close. Ito naman, naka-open. Ganun siya, no? Pag i-press naman natin to ulit, magko-close ito, guys, no? Magko-close ito dito. Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang impulse relay natin. Pagana ng impulse relay natin, guys, i-open naman to ng impulse relay natin, no? I-open niya. Mamamatay ngayon itong forward natin, no? Dahil ang kuryente hanggang dito na lang. Mamamatay ngayon ang forward natin. Ngayon, pag bitawan natin itong push button natin, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ngayon, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Dahil namamatay yung forward natin, mag-open naman ang contact nito, no? Still pa rin gumana ang relay natin, no? Still pa rin gumana. Bali, naka-open pa rin ito. Ito naman, dahil patay na yung forward natin, mag-open din ito, no? Mag-open din siya. Dahil namatay yung forward natin, mag-open din ito. Mag-open din, no? Pag open yan, mamamatay ngayon itong delta natin. Pagpatay ng delta natin, guys, i-open to ng delta. Magko-close naman ito, no? Sa delta. Pati ito rin. Babalik sa ngayon sa position na ganyan, no? Dahil namamatay na siya ang kuryente hanggang dito na lang. Ngayon, guys, pag i-press naman natin ulit ito, ganun pa rin, guys, no? Pag press natin to ulit, mag-close ang contact niyan. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang impulse relay natin. Magko-close naman ito ulit, guys, no? Ngayon, pag bitawan natin tong push button natin, babalik to sa normal position na naka-open. Mamamatay ngayon ang impulse relay natin. Dahil nakasetting siya sa auto mode, still pa rin na magko-close itong normally open ang impulse relay natin, no? Dahil naka-auto mode, magko-close yan. Ngayon, ang kuryente, guys, hanggang dito na lang, no? Dahil namatay pala itong forward natin, guys, magko-close din pala ito. So, ngayon, guys, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Hindi gumana ngayon ang forward natin. Ngayon, guys, dito naman ngayon, gumana ngayon ang reverse natin, no? Pagana ng reverse natin, i-close to ng reverse. I-open naman ito ng reverse natin, no? I-open ito. I-open naman ito ng reverse natin, no? Ito kasi yung sa reverse natin na normally close. Dahil gumana ang reverse natin, mag-o-open ito. Mamamatay ngayon ang relay, no? Pagpatay ng relay 1, mag-o-open naman ito, no? Mag-o-open to. Pag open yan, guys, magko-close naman ito ulit, no? Ito naman mag-o-open. So, bali ang kuryente ngayon, dito ngayon dadaloy, no? Gumana ang reverse.
Dito naman, hindi gagana ang forward natin dahil putol, no? Ngayon, ang kuryente ngayon, magtuloy-tuloy dito ngayon. Dahil gumana ang reverse, magko-close naman ito, no? Reverse natin. Ang unang gumana ngayon, ang reverse at saka yung Y. At saka yung timer, no? Pagana ng Y natin, guys, i-open to ng Y. After 3 seconds or 5 seconds, i-open to ng timer. Mamamatay ngayon ang Y. Pagpatay ng Y, i-close to ng Y, no? Ngayon, i-close din ito ng timer, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta natin, i-open to ng delta. I-open naman ito ng delta, no? Ngayon, mamamatay itong timer natin. Pagpatay ng timer natin, i-close to ng timer. I-open naman ito ng timer natin. So, bali ang gumana ngayon, dahil gumana ang delta pala natin, guys, i-close to ng delta. Bali ngayon, ang gumana ngayon, ang delta at saka yung reverse. Ang unang gumana kasi, guys, ang reverse at saka Y. At saka timer. After 3 seconds or 5 seconds, mamamatay ang Y at saka timer, gagana ngayon ang reverse contactor at saka delta. Ngayon guys, pag i-press naman natin ulit ito, magko-close ito ulit, gagana ngayon ang impulse relay. Pag gana ng impulse relay guys, i-open to ng impulse relay natin, no? Pag open ng impulse relay natin, pag bitawan natin tong start button natin, babalik to sa open position, no? Nakaganon siya. So ngayon, mag-open ngayon ang contact ng impulse relay natin, no? Pag open ang contact ng impulse relay natin, mamamatay ngayon ang reverse natin, no? Pagpatay ng reverse natin, guys, mag-open ang contact nito, magko-close naman to dito, no? Magko-close naman ito sa reverse, no? Pag close niyan, guys, mag-open naman ito sa reverse. So, bali ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon ang delta natin. Pagpatay ng delta natin, guys, i-open to ng delta. I-close naman to ng delta natin, no? Pati ito, i-close din ng delta natin. Bali, ganito na yung position niya pag mamamatay na yung delta natin, no? Ang ginamit natin dito, guys, single push button lang. Ito na yung resulta ngayon sa wiring, sa diagram na ito. So ngayon, itry natin ngayon pagganahin, no? Itry natin. Ang unang gumana dito, guys, pag i-press natin itong push button, ang unang gumana, ang forward at saka Y at saka timer, no? After 3 seconds, mamamatay ang Y. Pagpatay ng Y, gagana ngayon ang delta natin na contactor at saka forward. Try natin, press natin. Yan, unang gumana ang forward at saka Y. At saka timer natin, no? I-set natin sa 5 seconds. Ngayon, gumana ngayon ang forward at saka delta natin, no? I-off natin ulit. Ngayon, pag i-press naman natin to ulit, gagana naman ang reverse natin at saka Y, no? At saka timer. Try natin. Yan, gumana ang reverse natin at saka Y. After 5 seconds, guys, mamamatay ngayon ang Y natin, no? Ang gumana ngayon ang delta at saka reverse contactor natin. Ganun ang function niya, guys. Pag i-off natin to, mamamatay siya. Pag i-press natin to ulit, gagana naman ang forward at saka Y. After 5 seconds, mamamatay ang Y, gagana ang forward at saka delta. Ganun ang operation niya, no? Try natin ulit. Yan, gumana ang forward at saka Y. After 5 seconds or 3 seconds, namatay yung Y, gumana ang delta natin at saka forward. Ganun ang operation niya, guys. Try natin i-off. Try natin ulit. Gumana ang reverse. Gumana ngayon ang reverse at saka delta natin. I-off natin. Try natin ulit. Gumana ang forward at saka Y. Ayan, gumana ngayon ang forward at saka delta. Try natin i-off. Pag i-press natin ulit, ang reverse naman. Off natin.
Press natin ulit. Off natin. Press natin ulit. Pag i-press natin to ulit guys, mamamatay ngayon, no? Mamamatay ngayon. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.